Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. John Vic, nais nang umuwi sa Cavite, napagod sa trabaho. Tila nagbago ang tono ni Interior Secretary John Vic Remulla hinggil sa kanyang posibleng plano sa 2028. Matapos niyang amining mas nais na raw niyang bumalik sa Cavite kaysa sumabak sa mas mataas na posisyon sa national politics. Sa isang panayam nitong Biyernes, inamin ni Remulla na bagamat bukas pa rin ang posibilidad ng pagtakbo sa mas mataas na posisyon, mas matimbang umano ngayon sa kanyang puso ang pagbabalik sa kanyang lalawigan. Sabi niya, everything is fluid, but as of now, my heart is set on going back to Cavite talaga. We will cross that bridge when we get there. Mas naging kapansin-pansin ang kanyang naging payag nang aminin niyang mabigat at nakakapagod umano ang trabaho bilang DILG Secretary. Sabi niya, I miss home. This job is exhausting. At DILG, akala nyo maporma? Maporma naman talaga. Mayabang? Oo, mayabang. Mabangis? Di ba? Pero, nakakapagod ang trabaho na ito. Matatanda ng kamakailan lamang ay naging laman din ang usap-usapan si Remulla matapos niyang sabihin sa programang Politico Talks ng Billionaire News Channel na posible umano ang kanyang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. It's not been decided pero it's a possibility. Gayunman sa pinakahuling payag niya, tila mas malinaw na nais umano niyang bumalik sa lokal na serbisyo sa Cavite kaysa pumasok sa mas malaking national race. I'm more set on going back. Talagang gusto ko nang bumalik sa Cavite. Okay. Salamat naman, Secretary Boying Remulla. Kung napapagod na kayo sa trabaho sa DILG, how much more kung magpresidente kayo? Hindi. Sabi nga ni Tatay Digong, the job of a president is, yung parang ungrateful, o halos walang magpasalamat sa iyo yan. Kaya, nung una, ayaw niya na magkandidato sa national position ng kanyang anak na si VP Sara. But later on, nagbago ang isip. Gusto niyang patakbuhin. So, bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin? Sa tingin ko lang opinion ko lang ito. Baka natimbang-timbang na ni Secretary John Vic na wala siyang pag-asang manalo kahit i-endorse pa siya ng Pangulong Marcos Jr. Kasi nga, sabi ni Ces Orena Drilon, what's the use of the presidential endorsement with these negative ratings? Parang kiss of death. Sa ngayon, na napaka baba ang ratings ng Pangulo, bumabagsak ang ekonomiya. Ano na ba ang kuha natin ngayon? 3.6% lang ang economic growth ng first quarter. Yung inflation is napakataas na. 7.2% ang inflation. Peso to dollar rate. Huling na monitor ko is 61.5. Yung Philippine Stock Exchange Index natin, worst performing index in Southeast Asia. Ano ba?
mababa ang consumer spending. Mababa ang government spending dahil maingat na ngayon, lalo na sa infrastructure project, maingat na ngayon sa pag-implement dahil nga sa problema sa korupsyon. Ano pa? Mababa ang halos walang foreign investments. So talagang ang gobyernong ito is, I don't know how we shall survive. Given this predicament ng administrasyon, kung ako ang nasa kalagayan ni Secretary John Vic Remulla, huwag na lang. Dahil kahit anong, sabi nga ni Professor Ana Tabafunda, yung research director ng Pulse Asia, there's no way na matatalo nila si VP Sara sa Visayas and Mindanao. Yung latest survey ng Pulse Asia, yung one-on-one match, Sara versus Leni, ang pinakamalakas na kandidato ngayon, Leni. Yung one-on-one match, si VP Sara is, I think, 93% ang nakuha niyang voters preference rating sa Mindanao compared kay Leni na 6% lang. Sa Visayas, 67% ang nakuha ni VP Sara, samantalang mga 20 plus lang si ano. So, makita mo, talagang baluarte ni VP Sara ang Visayas and Mindanao. Si Remulla, baluarte lang niya is Luzon. Paano siya mananalo? Kaya, good luck, Secretary Remulla. Sana magabayan kayo ng husto para hindi kayo magsisi. Sasapak kayo sa isang labanan na parang wala kayong panalo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan na mo og yero, so mag-atop na ni siya karon. So muna ni ang iyang gipatindog nga balay nga iyang pag-aatopan karon. Ayo. Jangan mapilok ya. So karon naman na jud sa pagkatop ang among gihatag nga yero. Salamat kayo sa Ginoo, agiog. Salamat pud kayo sa nagtabang pinaagi niining yero karon nga akong ginaatop diri sa akong gihimong abo kay pila na ni ka panahon nga akong patindog siya aya pag ginako na atupan tungod kay naay ni tabang sa kuha pinaagi ni Sir Makanas og sinaagi sa nagtabang sa YouTube nga makaatop mi ang mga pobre kay
ang among sitwasyon kay mutang namo kami mga pobre maka na doon nami paningkamot pero igo ra gid taon sa among mga pagkaon. Salamat kayo sa supporter niini aning pagtabang sa mga tao nga kabus sama nako ug manginaot ko nga daghan pa ang matabangan nila og dating Salamat kaayo. Salamat.